Paano kung isang araw, gutom ka na, wala nang tirahan, wala nang pamilya, at pakiramdam mo ay pinabayaan ka na maging ng Diyos? Ngunit sa mismong araw na halos mawalan ka na ng pag-asa, isang simpleng pagtulong sa isang matandang babae ang tuluyang magpapabago ng buhay mo. Ito ang kwento ni Alfred Tyler, isang lalaking nawala ng lahat, pero nakatagpo ng himala sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Hindi lahat ng bagyo ay tumatapos kapag tumigil na ang ulan. Para kay Alfred, nagsimula pa lamang ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay matapos dumaan ang mapaminsalang bagyo. Taong 2017 nang salantain ng Hurricane Harvey ang Texas. Libo-libong pamilya ang nawala ng tahanan, daan-daang buhay ang nawala. At isa si Alfred sa mga taong hindi na muling naging pareho matapos ang trahedya. Nakatayo siya noon sa harap ng dating kinalalagyan ng kanilang bahay. Wala nang natira. Puro putik, puro guho, puro alaala. Tahimik siyang nakatitig habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Alfred!" Mahinang tawag ng rescue worker. "Pasensya na po." Hindi na niya kailangan marinig ang susunod na sasabihin. Alam na niya. Ramdam na niya. Tuluyan ang nawala ang pinakamamahal niyang asawa na si Sofia. Napaupo siya sa putikan. Parang biglang tumigil ang mundo. Parang may humablot sa puso niya. "Sofia!" Mahina niyang bulong habang tumutulo ang mga luha. "Iniwan mo na ba talaga ako?" Ngunit walang sumagot. Mula noon, tila nawalan na rin ng saysay ang buhay ni Alfred. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ay mga taon. Unti-unti siyang nawalan ng trabaho, nawalan ng bahay, nawalan ng direksyon, hanggang sa tuluyan na siyang naging palaboy. Sa araw-araw na lumilipas, pakiramdam niya'y wala ng dahilan para bumangon. Minsan ay tumitigil siya sa harap ng simbahan. Tinitingnan niya ang krus, ngunit hindi na siya pumapasok. Sa halip ay nakikipagtalo siya sa Diyos. "Bakit?" Mahina ngunit puno ng galit niyang tanong. "Bakit siya pa? Bakit si Sofia? Anong kasalanan namin?" Minsan pa nga ay napasigaw siya habang nakatingin sa langit. "Hindi pa ba sapat na mabuti kaming tao? Wala na akong bahay, wala na akong pamilya, wala nang natitira." Napaluha siya. At tulad ng dati, walang sagot. Iyon ang akala niya. Dahil hindi niya alam, may inihanda na pala ang Diyos para sa kanya. At magsisimula yon sa isang mainit na hapon noong June 2021. Matindi ang sikat ng araw. Parang nagbabaga ang kalsada. Pawis na pawis si Alfred habang naglalakad sa gilid ng daan. Masakit na ang kanyang sikmura sa gutom. Parang ilang oras na siyang walang laman ng tiyan. Dinukot niyang bulsa ng kanyang lumang pantalon. May narinig siyang mahinang kalansing. Ilang barya lamang. Kinuha niya yon, tinitigan at napabuntong hininga. "Ito na lang ang meron ako. Baka makabili pa ako ng tinapay mamayang gabi." Muli niyang ibinalik ang mga barya sa kanyang bulsa. Hindi siya maaaring gumastos agad. Kailangan niyang magtipid, kailangan niyang magtiis, tulad ng ginagawa niya sa araw-araw. Pagkaraan ng ilang minuto ng paglalakad, narating niya ang parking lot ng isang malaking supermarket. Maraming sasakyan, maraming tao, at higit sa lahat, may lilim. "Salamat naman," mahina niyang sabi. Dahan-dahan siyang umupo sa isang bakanteng bahagi ng parking area. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Habang nakaupo roon, pinagmamasdan niya ang mga taong papasok at lalabas ng supermarket. Mga pamilyang masaya. Mga mag-asawang nagtatawanan, mga batang may hawak na laruan, mga taong may mga grocery cart na puno ng pagkain, mga bagay na dati siyang mayroon. Ngunit ngayon, wala na. Maya-maya'y tumayo siya, lumapit sa isang lalaki. Iniunat ang kanyang kamay. "Sir, baka po may kaunting barya kayo." Hindi man lang siya nilingon. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Napayuko si Alfred. Lumapit naman siya sa isang babae. "Ma'am." Ngunit parang hangin lang siya. Hindi rin siya pinansin. May ilan namang nagbibigay. Barya, minsan 5, minsan 10. Ngunit karamihan parang hindi siya tao. Parang wala siyang halaga. Masakit pero nasanay na si Alfred. Ngumiti lang siya ng mapait.
Pagkatapos ay tumingala sa langit. Masaya ka na ba? Mahina niyang tanong sa Diyos. Hanggang kailan mo ako susubukin? Walang sagot. Tanging hangin lamang ang dumampi sa kanyang mukha. Pagod na siya, kaya bumalik siya sa kanyang pwesto sa lilim. Humiga at ipinikit ang mga mata. Baka makatulog muna ako. Ngunit halos hindi pa siya nakakaidlip nang may marinig siyang kakaibang tunog. Parang may mabigat na bagay na hinihila. Napakunot ang noon niya. Ano yun? Dahan-dahan siyang napabangon. At nang tumingin siya sa direksyon ng tunog, nakita niya ang isang matandang babae. Kakalabas lamang nito ng supermarket. May dalang shopping cart at halatang hirap na hirap sa pagbitbit ng mabibigat na grocery bag. Halos manginig na ang mga braso nito. Mukhang anumang oras ay mabibitawan nito ang mga dala. Tahimik na pinagmasdan yon ni Alfred. Pagkatapos ay napatingin siya sa sarili. Madumi siya, pawisan, gutom at palaboy. Ngunit sa kabila noon, may boses sa kanyang puso na nagsasabing tumulong. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong nagtulak sa kanya upang tumayo. Sa kabila ng gutom, sa kabila ng pagod, sa kabila ng sarili niyang problema, mas nanaig pa rin ang kagustuhan niyang tumulong. Ma'am, mahina niyang tawag habang dahan-dahang lumalapit. Nagulat ang matandang babae, napaatras pa ito ng bahagya. Sanay kasi itong umiwas sa mga estranghero, lalo na sa mga palaboy. Ngunit iba ang ekspresyon ni Alfred. Walang masamang intensyon, walang galit at walang hinihinging kapalit. Tanging pag-aalala lamang. Ma'am, mukhang mabibigat po ang dala ninyo. Ngumiti siya. Hayaan niyo po ako nang magbubuhat. Nagulat ang babae. Ano? Ikaw? Opo. Agad na hinawakan ni Alfred ang shopping cart at isa-isang inilipat ang mga grocery bag. Napansin ng babae kung gaano kabigat ang mga yon. Ngunit hindi nagreklamo si Alfred. Pagkatapos ay tumingin siya rito. Kung gusto niyo po, sasamahan ko na kayo hanggang bahay para hindi na kayo mahirapan. Lalong nagtaka ang matanda. Sa edad niyang 72, marami na siyang nakilalang tao. Ngunit bihira siyang makakita ng taong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Lalo na sa panahon ngayon. Tinitigan niya si Alfred mula ulo hanggang paa. Punit ang damit, luma ang sapatos, magulo ang buhok. Halatang ilang araw nang hindi nakakaligo ng maayos. At higit sa lahat, halatang gutom. Kaya agad niyang naisip ang isang bagay. Pasensya ka na, iho. Mahina niyang sabi. Wala akong maibabayad sa'yo. Nagastos ko na ang pera ko sa grocery. Naghintay siya ng reaksyon. Akala niya ay magbabago ang isip ng lalaki. Baka umalis na lamang. O baka magalit. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Ngumiti si Alfred, isang simpleng ngiti ngunit puno ng kabutihan. Ma'am, mahina niyang sabi. Kamukha po ninyo ang nanay ko. Natigilan ng babae. Ano? Kung buhay pang nanay ko at nangangailangan siya ng tulong, hindi ko siya sisingilin at ganun din po sa inyo. Nabigla ang matanda. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Sa loob ng ilang segundo ay wala siyang nasabi. Parang may kung anong tumama sa kanyang puso. Dahil matagal na rin walang nagsasalita sa kanya ng ganoon. Maraming tao ang magalang, ngunit kakaiba ang lalaking nasa harapan niya. May sinseridad, may respeto at may malasakit. Tara na po, nakangiting sabi ni Alfred. Ako nang bahala. At nagsimula siyang maglakad. Mahigit 15 minuto silang naglakad. Mainit pa rin ang panahon. Ngunit hindi yon alintana ni Alfred. Bitbit niya ang lahat ng grocery bag. Habang ang matanda naman ay naglalakad sa kanyang tabi. Sa una ay tahimik lamang sila. Hanggang sa ang babae ang unang nagsalita. Ano ang pangalan mo, iho? Alfred po. Ngumiti ang babae. Ako naman, si Mary. Napahinto si Alfred ng bahagya. Mary, pangalan yon ng kanyang ina. Ngunit agad niya yung itinago sa sarili. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Mukhang hindi maganda ang pinagdaanan mo sa buhay, mahinang sabi ni Mary. Napangiti si Alfred ng mapait. Mahabang kwento po. Minsan mas mabuting hindi na lang ikwento. Ngunit hindi sumuko si Mary. Kailangan mo ring ilabas minsan ang nararamdaman mo. Tahimik si Alfred. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita rin siya. Namatay po ang asawa ko. Biglang nalungkot ang mukha ni Mary. Ako rin. Mahina niyang sagot. Nagkatinginan sila.
At sa unang pagkakataon, pareho nilang nakita ang sakit sa mga mata ng isa't isa. Nawala rin ang bahay ko, dagdag ni Alfred. At mula noon hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Napabuntong hininga si Mary. Alam mo, minsan hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos. Napangiti si Alfred ng mapait. Matagal ko na pong hindi kinakausap ang Diyos. Galit pa rin po ako sa kanya. Hindi sumagot si Mary. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang mabuting tao si Alfred. Isang taong nasaktan lamang ng sobra. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang bahay ng matanda. Napahinto si Alfred. Malaki ang bahay. May magandang hardin, may malawak na bakuran. Halatang mayaman ang may-ari. Ngunit hindi yun pinansin ni Alfred. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga grocery bag sa may pintuan. Ayan na po. Okay na po kayo. Ngumiti si Mary. Maraming salamat, iho. Saglit. Binuksan nito ang pintuan. Pumasok ka muna. Ipagtitimpla kita ng tsaa. At may tinapay rin ako rito. Parang kumalam lalo ang sikmura ni Alfred nang marinig yon. Hindi pa siya nakakakain ng maayos buong araw. Ngunit ngumiti lang siya. At umiling. Huwag na po. May pupuntahan pa ako. Nagulat si Mary. Sigurado siyang gutom na ang lalaki. Ngunit tumanggi pa rin ito. Sigurado ka? Opo. Salamat ho. Tutuloy na ako. At bago pa man makapagsalita si Mary, kumaway na si Alfred. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad palayo. Tahimik siyang pinagmasdan ng matanda. Habang papalayo ang lalaki, lalo niyang naiisip kung gaano ito kabuting tao. At lalong nadudurog ang puso niya. Dahil kitang-kita niyang maraming pinagdaanan si Alfred. Ngunit hindi pa rin ito nawala ang kabutihan nito. Nang makapasok si Mary sa loob ng bahay, sinimulan niyang isa-isang ilabas ang kanyang mga pinamili. Gatas, prutas, tinapay, kape, dilata at iba pa. Ngunit maya-maya'y napakunot ang kanyang noo. May nakita siyang bagay na hindi niya matanda ang binili. Isang maliit na gintong kwintas. May nakakabit na lumang laket. Nagulat siya. Sandali! Wala naman akong biniling ganito. Kinuha niya yon at sinuri. At lalo siyang nagtaka. Mukhang matagal nang gamit ang kwintas. Para bang mahalagang bagay iyon ng may-ari. Dahan-dahan niyang binuksan ang laket. At sa loob nito, may isang maliit na larawan. Napasinghap si Mary. Dahil nakita niya ang larawan ng isang magandang babae. At agad niyang naalala si Alfred. Posible bang sa kanya ito? Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung mahalaga ito kay Alfred, siguradong hinahanap niya na yun ngayon. At hindi niya alam na sa mismong oras na yon, wasak na ang puso ng lalaki dahil sa pagkawala ng pinakamahalagang alaala ng kanyang asawa. Mahigpit na hawak ni Mary ang lumang kwintas habang nakaupo sa kanyang sala. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang maliit na laket. At sa bawat pagkakataong nakikita niya ang litrato ng babaeng nasa loob nito, lalo siyang nakukumbinsing napakahalaga nito para kay Alfred. Hindi yun basta alahas. Hindi yun bagay na basta na lamang nahulog sa grocery bag. May kwento yun, may alaala, may pagmamahal na nakakabit dito. At bilang isang biyudang nawalan rin ng asawa, naintindihan niya ang sakit ng mawalan ng isang taong mahal mo. Nasaan ka ngayon, iho? Mahina niyang bulong. Sana'y mahanap kita. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, nakaupo si Alfred sa isang lumang waiting shed malapit sa terminal ng bus. Tahimik siyang nakatingin sa mga sasakyang dumaraan. Pagod, gutom at nalulumbay. Dinukot niyang bulsa ng kanyang pantalon upang bilangin ang natitira niyang barya. Ngunit bigla siyang natigilan. Napakunot ang kanyang noo. Muli niyang kinapa ang kabilang bulsa. Pagkatapos ang likod. Pagkatapos ay ang kanyang lumang jacket. Mabilis, paulit-ulit. Parang may hinahanap. O nga pala, mahina niyang bulong. Nasaan na? Mabilis siyang tumayo. Nagsimulang kalkalin ang lahat ng kanyang gamit. Hanggang sa unti-unti, namutla ang kanyang mukha. Hindi pwede. Muli niyang kinapa ang kanyang dibdib. Ang bulsa kung saan palaging inilalagay ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Ngunit wala na yon. Nawala ang kwintas, wala ang laket, wala ang litrato ni Sofia. Parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. Hindi! Mahina niyang bulong. Sofia! Agad siyang tumakbo pabalik sa direksyon na dinaanan niya kanina.
Tumingin siya sa kalsada, sa bangketa, sa parking lot, sa mga damuhan, kahit saan, ngunit wala. Wala siyang makita. Lumuhod siya sa gilid ng daan. Pinagpapawisan habang desperadong naghahanap na parang baliw. Parang nawala sa katinuan. Dahil para sa iba, lumang kwintas lang yon. Ngunit para kay Alfred, yun na lamang ang natitira sa kanyang asawa. Ang huling litrato, ang huling alaala, ang huling bagay na nahawakan ni Sofia bago ito mawala sa kanyang buhay. Napaupo siya sa semento at tuluyan ng napaiyak. Sofia! Paus niyang bulong. Pasensya ka na, hindi ko naingatan. Napatakip siya sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ramdam niyang muli ang sakit ng pagkawala. Parang nangyari ulit ang araw na nalaman niyang wala na si Sofia. Habang si Alfred ay nawawala ng pag-asa, si Mary naman ay hindi mapakali. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa supermarket. Bit-bit pa rin niya ang kwintas. Pagkababa pa lamang niya ng sasakyan ay agad siyang tumingin sa paligid. Umaasang makikita niya ang palaboy na tumulong sa kanya kahapon. Ngunit wala. Wala roon si Alfred. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, halos 1 oras. Ngunit hindi pa rin siya nagpapakita. Saan kaya siya nagpunta? Nag-aalala niyang sabi. Sa huli ay pumasok siya sa loob ng supermarket. Dumiretso siya sa opisina ng may-ari. Pagbukas ng pinto ay agad siyang sinalubong ng isang lalaki. Matangkad, maayos ang kasuotan, at halatang maotoridad. Ma! Nagulat ito. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Ngumiti si Mary. Dahil ang lalaking yon ay walang iba kundi ang kanyang anak. Si Jacob Johnson, may-ari ng supermarket. Jacob, kailangan ko ng tulong mo. Napansin agad ng lalaki ang seryosong ekspresyon ng kanyang ina. Ano po yun? Inilapag ni Mary ang kwintas sa mesa. Kailangan kong mahanap ang may-ari nito. Napakunot ang noo ni Jacob. Ano yan? At doon ikinuwento ni Mary ang lahat. Ang palaboy, ang pagtulong nito, ang pagtanggi sa bayad, at ang kwintas na natagpuan niya sa grocery bag. Tahimik na nakinig si Jacob. Habang tumatagal ay lalo siyang humahanga sa lalaking hindi pa niya nakikilala. At sigurado kang sa kanya ito? Tanong niya. Tumango si Mary. Pakiramdam ko at alam kong mahalaga ito sa kanya. Napatingin si Jacob sa kwintas. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Sige. Hanapin natin siya. Agad niyang tinawag ang head technician ng supermarket. Pakikuha ng CCTV footage kahapon. Bandang 2:00 ng hapon. Parking lot, may hinahanap tayo. Ilang minuto ang lumipas. Nasa monitoring room na sila. Isa-isang pinapatakbo ng technician ng mga video recording. Hanggang sa biglang nagsalita si Mary. Sandali! Balikan mo! Napahinto ang video. Nakita nila ang isang pamilyar na lalaki. Payat, madumi ang damit, at may itinutulak na grocery cart. Nanlaki ang mata ni Mary. Siya! Tama, siya yun! Agad na nag-zoom in ang technician. Kitang-kita si Alfred habang tinutulungan si Mary. Tahimik na napatingin si Jacob sa screen. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa lalaking yon. Marahil dahil sa panahon ngayon, bihira ng taong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Hanapin natin siya, mariing sabi ni Jacob. Ngumiti si Mary. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng paghahanap na yon ay magdudulot ng matinding takot kay Alfred. Nang mga oras na yon, nakaupo pa rin si Alfred sa waiting shed. Namumugto ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwalang nawala na ang kwintas. Tahimik siyang nakatingin sa kawalan hanggang sa may marinig siyang boses. Ikaw ba si Alfred? Napalingon siya. 3 malalaking lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Naka-uniform, seryoso ang mga mukha. Kinabahan siya kaagad. Opo. Mahina niyang sagot. Bakit po? Nagkatinginan ang mga lalaki at saka lumapit. Hindi alam ni Alfred na ilang segundo na lamang at magsisimula na ang pinaka-nakakatakot na araw ng kanyang buhay. Napatayo si Alfred nang makita ang 3 lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya kilala ang mga ito, ngunit halatang hindi ordinaryong tao. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ikaw si Alfred Tyler? Muling tanong ng isa. Opo, mahina niyang sagot. May problema po ba? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tinitigan lang siya. Pagkatapos ay nagsalita. Sumama ka sa amin.
Nanlamig ang buong katawan ni Alfred. Ano pong nangyari? Wala naman po akong ginawa. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang kowelyo ng kanyang lumang polo. Halika na! Biglang nagpanik si Alfred. Teka lang ho, may nagawa ho ba akong mali? Wala naman po akong ninakaw. Ngunit tila walang nakikinig. Sa loob lamang ng ilang segundo ay isinakay na siya sa sasakyan. Habang bumabiyahe ay lalo siyang natatakot. May mga pumapasok na imahinasyon sa kanyang utak. Baka may nagreklamo laban sa kanya. Baka may nag-akusang nagnakaw siya. Baka may CCTV na nagkamali ng nakita. Sa kalagayan niyang isang palaboy ay madali naman siyang mapagbintangan. At madali rin siyang husgahan. Tahimik siyang napaluha. Sofia, mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Ilang minuto ang lumipas. Huminto ang sasakyan. Nang makita ni Alfred kung saan siya dinala, lalo siyang kinabahan. Supermarket. Ang parehong supermarket na pinuntahan niya kahapon. Dahan-dahan siyang ibinaba at halos kalad ka rin papasok. Napatingin ang ilang empleyado. Napatingin din ang ilang customer. Pakiramdam niya'y isa siyang kriminal. Napahiya siya. Natakot at halos manginig ang kanyang mga tuhod. Pagdating sa loob ay hindi na niya napigilan magsalita. Please, wala naman po talaga akong ginawa. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang kanyang luha. Kung may nawawala man, hindi ako yun. Wala po akong ninakaw. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. At isang pamilyar na mukha ang lumabas. Si Mary, ang matandang babaeng tinulungan niya kahapon. Agad siyang napahinto. Ma'am, naguguluhan siya. Ano pong nangyayari? Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, napansin ni Mary kung paano siya hawak ng mga gwardya. Agad nagdilim ang mukha nito. Anong ginagawa ninyo? Malakas nitong sabi. Nagulat ang lahat. Maging ang mga gwardya. Ma'am, dinala po namin siya dito gaya ng utos. Sinabi kong dalhin. Putol ni Mary. Hindi ko sinabing kalad ka rin ninyo. Bitawan niyo siya ngayon din. Agad na binitawan ng mga lalaki si Alfred. Napaatras siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit siya pinapahanap. At lalong hindi niya alam kung bakit galit na galit si Mary. Lumapit ang matanda sa kanya. At sa hindi niya inaasahan ay niyakap siya nito. Mahigpit, parang anak. Parang matagal nang magkakilala. Natulala ang lahat, maging ang mga empleyado, maging ang may-ari ng supermarket. At higit sa lahat, si Alfred. Ma'am, nanginginig niyang sabi. Bakit po? Unti-unting kumala si Mary. Ngunit nang tingnan niyang lalaki, kitang-kita sa kanyang mga mata ang awa at pagmamahal. Parang may naalala siyang mahalagang tao. Iho, mahina niyang sabi. Pasensya na, pinahanap kita. May kailangan akong ibalik. Naguluhan si Alfred. Ano po yun? Ngumiti si Mary. Pagkatapos ay inilabas mula sa kanyang bag ang isang bagay. Isang bagay na nagpahinto sa mundo ni Alfred. Isang bagay na akala niya ay hindi na niya makikita pa. Ang lumang kwintas, ang laket, ang huling alaala ni Sofia. Nang makita yon ni Alfred, parang tumigil ang kanyang paghinga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi maaari. Mabilis niyang kinuha ang pintas at mahigpit niyang niyakap yon sa kanyang dibdib. Parang isang nawawalang anak na muling nakita ang kanyang ina. Parang isang taong nalunod at muling nakahinga. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tuluyan siyang napaiyak. Hindi simpleng luha, kundi hikbi. Yung iyak na matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Sofia! Paos niyang sabi. Sofia! Tahimik ang buong opisina. Walang nagsasalita, lahat ay nakatingin lamang. Habang si Alfred ay umiiyak na parang batang muling nakita ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Lumapit si Mary at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Iho, napakahalaga ba niyan sa'yo? Tumango si Alfred. Hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang emosyon. Maya-maya'y nagawa rin niyang buksan ang laket. Yan ba ang asawa mo? Mahinang tanong ni Mary. Tinitigan ni Alfred ang larawan at muling bumagsak ang kanyang mga luha. Opo, si Sofia. Ang asawa ko. Ang pinakamamahal ko. Tahimik na nakinig si Mary habang ikinuwento ni Alfred ang lahat. Kung paano nawala ang kanyang asawa sa bagyo. Kung paano nasira ang kanilang bahay. Kung paano siya nawala ng pag-asa.
kung paano siya naging palaboy at kung paano niya inisip na nawala na rin ang huling alaala ni Sofia. Naghanap ako kahapon, nanginginig niyang sabi. Buong gabi. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit tulad ng pagkawala ni Sofia. Napapunas ng luha si Mary dahil dama niya ang sakit ng lalaki. At hindi lang siya, maging ang lalaking nakatayo sa gilid ng opisina. Ang may-ari ng supermarket na si Jacob Johnson. Tahimik siyang nakikinig at habang tumatagal, lalo siyang humahanga kay Alfred. Hindi dahil sa kanyang kwento, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Isang lalaking nawala ng lahat ngunit nagawa pa ring tumulong sa iba. Kahit siya mismo ay nangangailangan ng tulong. Nagkatinginan sina Mary at Jacob at tila may tahimik silang napagkasunduan. May bagay silang gustong gawin para kay Alfred. Mahigpit pa ring hawak ni Alfred ang kwintas habang nakaupo sa loob ng opisina. Paminsan-minsan ay binubuksan niya ang locket, tinititigan ang litrato ni Sofia. At sa bawat pagkakataong nakikita niya ang ngiti ng kanyang asawa, pakiramdam niya ay muli niya itong nakakasama kahit saglit lamang. Jacob! Mahinang sabi ni Mary. Napansin mo bang lalaking yon? Tumango ang binata. Oo, ma. Napakabihira ng mga taong tulad niya. Napabuntong hininga si Mary. Kahit wala na siya halos makain, nagawa pa rin niyang tumulong. Kahit wala siyang bahay, may malasakit pa rin siya sa ibang tao. Tahimik na tumango si Jacob. Naalala niya ang CCTV footage. Kitang-kita niya roon na walang pag-aalinlangang tumulong si Alfred. Hindi nagtanong kung may bayad, hindi humingi ng pabor, hindi nagreklamo, basta tumulong lamang. Mukhang mabuting tao siya, sabi ni Jacob. Nasaktan lang ng sobra. Napaluha si Mary. Alam mo anak, habang pinakikinggan ko siya kanina, pakiramdam ko'y parang ipinadala siya rito ng Diyos. Napatingin si Jacob sa kanyang ina. At maya-maya ay ngumiti dahil pareho sila ng iniisip. Sa tingin ko rin. Makalipas ang ilang minuto, lumapit sina Mary at Jacob kay Alfred. Napansin agad ni Alfred ang seryoso nilang mukha. Baka kailangan ko nang umalis, mahina niyang sabi. Ayoko pong makaabala. Ngunit umiling si Jacob. At saka iniabot ang kanyang kamay. Alfred Tyler! Tumayo si Alfred, bahagyang naguguluhan. Opo, ngumiti si Jacob. Ako si Jacob Johnson, ang may-ari ng supermarket na ito. Nanlaki ang mata ni Alfred. Hindi niya inaasahan na may-ari pala ng supermarket ang kausap niya. At lalong hindi niya inaasahan na anak pala ni Mary ang lalaking yon. Ikinalulugod kitang makilala, Mr. Tyler, sabi ni Jacob. Nahihiyang nakipagkamay si Alfred. Pagkatapos ay napayuko. Hindi siya sanay sa mga ganoong sitwasyon, lalo na sa mga mayayamang tao. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Jacob ang tuluyang nagpahinto sa kanyang mundo. May gusto sana akong ialok sa'yo. Napatingala si Alfred. Ano po yun? Ngumiti si Jacob. Pagkatapos ay itinuro ang supermarket. Napansin namin na marami sa aming matatandang customer ang nahihirapang magbuhat ng kanilang mga pinamili. Tahimik na nakinig si Alfred at hindi niya alam kung saan papunta ang usapan. Kailangan namin ng taong tutulong sa kanila. Maghahatid ng grocery, magbubuhat ng mga bag at magbibigay ng kaunting tulong sa mga senior citizen. Huminto si Jacob at saka direktang tumingin sa kanya. At sa tingin ko, ikaw ang tamang tao para sa trabahong yun. Parang tumigil ang oras. Hindi agad nakaimik si Alfred. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga narinig. Baka nagkamali lang siya. Baka hindi yun ang ibig sabihin. Baka nananaginip lang siya. Ano po? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Jacob. Alfred, gusto kitang kunin bilang empleyado kung tatanggapin mo. Tuluyan ang nanginig ang katawan ni Alfred. Hindi siya makapaniwala. Matapos ang 4 na taon, 4 na taong palaboy, 4 na taong walang direksyon, 4 na taong pakiramdam niya'y nakalimutan na siya ng mundo, may isang taong muling nagtiwala sa kanya. May isang taong nakakita ng halaga niya. Hindi bilang kawawa, kundi bilang tao. Biglang nanubig ang kanyang mga mata. Hindi po, mahina niyang sabi. Hindi ko po alam ang sasabihin. Ngumiti si Mary. Sabihin mo lang kung tatanggapin mo. Napahawak si Alfred sa kanyang bibig habang tumutulo ang kanyang luha. Opo, tatanggapin ko po. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napaiyak siya ng tuluyan at sa pagkakataong yon, hindi yon luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa, luha ng pasasalamat, ng isang taong muling binigyan ng pagkakataon.
Ilang sandali pa ay may inilabas na supot si Jacob. Iniabot niya yon kay Alfred. Narito! Naguguluhang kinuha yon ng lalaki. At nang binuksan niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang bagong uniform, bagong polo, bagong pantalon at bagong ID holder para sa kanyang trabaho. Napahigpit ang hawak niya rito. Parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Seryoso po ba ito? Nanginginig niyang tanong. Tumawa si Jacob. Oo naman, magsimula ka bukas. Napayuko si Alfred at hindi niya namalayan na paluhod na pala siya. Mabilis siyang nagdasal, hindi mahaba, hindi komplikado. Ilang simpleng salita lamang, ngunit galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Diyos ko, salamat po. Hindi na siya galit, hindi na siya nagtatanong ng bakit. Hindi na siya naghahanap ng sisisihin. Sa unang pagkakataon matapos mawala ni Sofia, nakaramdam siyang muli ng pag-asa. At bago siya umalis, lumapit siya kay Mary. Namumula pa rin ang kanyang mga mata, ngunit ngayon ay may ngiti na rin. Maraming salamat po, mahina niyang sabi. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Alfred, hindi mo kailangan magpasalamat. Karapat-dapat ka rito. Hindi po, kayo ang dahilan kung bakit nagbago ang buhay ko. Hindi ko to makakalimutan. Ngumiti si Mary at saka sinabi ang mga salitang tuluyang nagpabasag sa puso ni Alfred. At ikaw naman ay parang anak ko na rin. Napasinghap si Alfred dahil matagal na niyang hindi naririnig ang ganoong klase ng pagmamahal. Pagmamahal ng isang ina, pagmamahal na matagal na niyang nawala. Bago siya tuluyang umalis ay may naalala siya. Ma'am, tumigil si Mary. Ano yon? Ano po ulit ang pangalan ninyo? Ngumiti ang matanda at saka marahang sumagot. Mary. Mary Johnson. Parang tinamaan ng kidlat si Alfred. Bigla siyang natigilan. Unti-unting nanubig ang kanyang mga mata. Mary. At doon tuluyang bumagsak ang luha ni Alfred dahil ang pangalan ng kanyang yumaong ina ay Mary din. At hindi siya makapaniwala. Parang may mensaheng gustong iparating ang langit. Parang nagsasabing hindi siya kailanman iniwan, na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, may mga taong ipinadala upang gabayan siya pabalik sa liwanag. Mula noon, nagbago ang buhay ni Alfred. Naging masipag siyang empleyado ng supermarket. Minahal siya ng mga customer, lalo na ng mga matatanda. Dahil lagi siyang handang tumulong, laging may ngiti at laging may malasakit. Muling bumalik ang kanyang pananampalataya. Tuwing linggo ay nagsisimba na siya, nagdarasal at nagpapasalamat. Hindi na siya nagtatanong kung bakit nangyari ang mga trahedya sa kanyang buhay. Dahil natutunan niyang minsan, kahit hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos, may dahilan ng lahat. At kung minsan, ang isang simpleng pagtulong sa isang taong nangangailangan, ang siyang magbubukas ng pintuan patungo sa himalang matagal na nating hinihintay. Ang tunay na kabaitan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian na mayroon tayo. Minsan ang taong halos wala nang maibigay ang siyang may pinakamalaking puso. Kapag tumulong tayo ng walang hinihintay na kapalit, maaaring hindi agad dumating ang gantimpala. Ngunit balang araw sa tamang oras at sa paraang hindi natin inaasahan, babalik ito ng mas malaki kaysa sa ating inakala. At higit sa lahat, kapag pakiramdam mo ay iniwan ka na ng mundo at wala ng pag-asa, huwag agad mawala ng pananampalataya. Dahil minsan ang himala ay paparating na pala. Hindi mo lang nakikita. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.